presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian nagsumite ng kanyang resignation letter sa kanilang supreme leader na si Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ano ang dahilan kung bakit ito nagawa ng kanilang presidente? Ano ang magiging susunod na kapalaran ng Iran dahil sa pagkawatak-watak ng kanilang mga liderato? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Isang napakabago at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo sa unang araw ng buwan ng Hunyo 2026. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan sa pangyayari sa loob mismo ng Iran. Marahil isa ka sa napakaraming mga sumusubaybay sa kaganapan sa West Asia, sa Middle East, partikular mga kaibigan sa giyera na nangyari sa pagitan ng Amerika, Israel, Iran, maging sa Middle East. Bago sumiklab ang digmaang ito, marami ng mga kontrobersiya ang mga ibinalita ng iba't ibang mga news agencies na nagmumula sa iba't ibang panig ng mundo. Merong mga nababalita na merong maraming mga Iranians ang umaalsa laban sa kanilang panggobyerno. Marami din naman ang mga sumisimpatya sa kanilang gobyerno. In short, hati ang Iran sa kanilang pamamalakad at hindi rin maikakaila mga kaibigan na maging ang Iran ay hati rin kung gobyerno ang pag-uusapan. Marahil ay narinig mo na mga kaibigan ang IRGC or Islamic Revolutionary Guard Corps. Narinig nyo na rin mga kaibigan na merong gobyerno ang Iran, of course. Alam nyo ba mga kaibigan na magkaiba ang gobyerno ng Iran at ng IRGC? Alam nyo rin ba mga kaibigan na magkaiba ang puwersa mismo ng gobyerno ng Iran at puwersa ng IRGC? Marami din ang mga nalilito. May presidente na, may supreme leader pa. Sa bansang Iran mga kaibigan, under ng supreme leader ng Iran ang kanilang presidente. Now, talking about president mga kaibigan, marahil ay narinig mo na rin ang pangalang Masoud Pezeshkian. Siya ang ipinalit sa namayapang presidente na ang pangalan ay Ibrahim Raisi, na siya namang malapit na kaibigan ng namayapang Ayatollah na ang pangalan ay Ali Khamenei. Bago pa maging presidente itong si Masoud Pezeshkian, sa kasagsagan pa lamang ng kanyang kampanya, lagi niyang sinasabi mga kaibigan na nais niyang makipagkaibigan sa United States of America at Israel. And mga kaibigan, talagang pinag-usapan ang kanyang pagkapanalo sapagat ang kanyang pagkapanalo ay parang ipinapakita nito kung ano talaga ang gusto ng karamihang mga Iranians. Take note mga kaibigan, sinasabi sa mga ulat nais makipagkaibigan ni Masoud Pezeshkian sa Israel at United States of America at nanalo siya. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lamang nito mga kaibigan, marami din palang mga Iranians ang gustong makipagkaibigan sa United States of America at Israel. Kaya lang mga kaibigan, walang magawa itong si Masoud Pezeshkian sapagkat ang kanilang supreme leader ang nagbibigay ng final verdict. Kung baga, walang gagawin ang presidente ng Iran na hindi nalalaman ng supreme leader. Bawat plano niya kailangang ipaalam sa supreme leader. Kung ito ay lalabas ng bansa, kinakailangan nitong magpaalam. In short, under talaga siya sa pamumuno ng kanilang supreme leader. Ngayon, nang masawi si Ayatollah Ali Khamenei mga kaibigan, ama ng bagong supreme leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei, marami ng mga pagtalo-talo ang nangyayari sa loob ng Iran. At ito mga kaibigan ay sa pagitan ng IRGC at maraming mga officials ng bansang Iran. At
Ito na nga mga kaibigan, sumiklab ang balita na ang presidente nito na si Masud Pezeshkian ay nagsumite ng kanyang resignation letter kay Mujtaba Kamini. Teka, totoo ba ang balitang ito? Baka ito ay gawa-gawa lamang ng vlogger ng Usapang Banal. Well, ipapakita natin sa inyo mga kaibigan ang iilan sa napakaraming pruweba na pwede nating makita sa internet. Unahin natin mga kaibigan ang ibinalita ng The Jerusalem Post. Meron silang headline na ganito: Iranian President Pezeshkian offers resignation to Supreme Leader Khamenei. Baka naman hindi totoo ang balitang yan dahil ang nagbalita ay The Jerusalem Post. Panig yan sa Israel. Of course, baka sinisiraan lang nito ang Iran. Kumuha tayo ng balita na nagmumula hindi sa Israel, hindi rin sa Iran, kundi sa isang malapit na kaibigan ng Iran, ang China. Ito mga kaibigan ang Xinhua Net. Ito mga kaibigan ay pinapatakbo ng People's Republic of China. Ayon sa kanilang headline, Iran denies report about President resignation. Hindi si Pezeshkian ang nag-deny nito mga kaibigan, kundi ang Iran. Alam naman natin mga kaibigan na ang Iran ay pinamumunuan ng Supreme Leader. Pero bakit hindi tayo kumuha mismo mga kaibigan ng balita na mismong Iran ang nagbabalita? Ayon sa Iran International, ganito ang kanilang headline. Iran's president, ito nga si Pezeshkian, offers resignation citing total takeover by IRGC commanders. Kung sa ulat ng Xinhua mga kaibigan, idinideny ng Iran ang pagretiro o pagsumite ng resignation letter ni Masud Pezeshkian. Dito naman sa Iran International ay inaamin na. Kung baga, ang Iran International at The Jerusalem Post ay pareha lamang. Pero ang tagapakinig pa rin natin ang magdidesisyon kung ano ang kanilang paniniwalaan. Atin lamang ipinapakita kung ano ang mga nangyayari. Now, punta tayo mga kaibigan sa reason kung bakit naman nagsumite ng resignation letter itong si Masud Pezeshkian sa kanilang supreme leader na si Ayatollah Mujtaba Khamenei. Ayon sa ulat, hindi na nakatiis si Masud Pezeshkian sa mga ginagawa ng IRGC sapagkat ayon sa ulat, ayon kay Masud Pezeshkian, wala na raw silang magagawa sa kanilang mga duties and responsibilities sapagkat malaking porsyon ng gobyerno ng Iran tinake over na ng IRGC commanders. Kumbaga mga kaibigan, parang mga tao na lang silang sibilyan. Walang boses, walang magagawa. Lahat ng mga decisions ay ginagawa na ng IRGC. At ayon sa ulat, sa mga pahayag ni Masud Pezeshkian, hindi lang siya ang nakakaramdam ng gaya nito. Maraming mga officials ng Iran ay tila wala na rin daw silang mga boses. Mga kaibigan, kung sakaling totoo ang mga balita na ating mga nababasa, dapat lang ba na magretiro o mag-resign itong si Masud Pezeshkian o mali ang kanyang ginawa? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan, ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Mag-ingat po kayo.